Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito may tutulad ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal, nagdala ng kanilang mga ilawan, pero hindi nagbaon ng langis. Subalit ang mga matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabala man dating ng lalaking ikakasal, kaya inuntok silang lahat at nakatulog. Subalit ng hating gabi na may humiyaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman nyo kami ng kaunting langis, aandap-andap ng aming ilawan eh. Baka hindi to magkasya sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at pininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po niyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-32 linggo na po ng karaniwang panahon. At 2 linggo, pagdiriwang na po natin ang pagsasara ng kalendaryo liturhiko para sa taon na ito sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari. At pagkaraan po nun, Advent na. Kaya nga sa gabi, alas 5 pa lang, alas 6 pa lang, madilim na. Ramdam na po natin. Pero habang pasara po ang taon, ay nandun na pinagninilayan natin ng muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon. Dahil tayo isang sambayanan na laging naghihintay sa pagdating ng Panginoon. At dito, nilalarawan po sa atin ang pagdating ng Panginoon na isang napakagandang okasyon. Madalas po kasi pag nilalarawan yung wakas ng panahon, ang laging pumapasok sa isip natin pagkagunaw. Totoo naman po yun na pag dumating ang wakas ng panahon magugunaw na lahat. Kasi di naman kailangan na lahat. Tapos na Kumbaga sa isang okasyon o palabas, pack up na kaya. Tapos na lahat. Pero hindi natin po dapat katakutan yung bagay na ito. Bagkus, isang bagay na dapat nating pinaghahandaan at pinananabikan. Dahil ang katapusan na yan ng panahon ay pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sino nga ba sa atin ang hindi hangad na balang araw ay tunay tayong makaharap sa Panginoon? At sa Ebanghelyo, napakaganda ng imahe na ginamit ng Panginoon. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, hinalintulad niya sa isang kasalan. Kung mayroong masaya na pagdiriwang sa buhay ng mga Hudyo, sa loob ng isang pamilya, yun po yung pagdiriwang ng kasal. Napakalaking bagay
isang okasyon para sa pamilyang Hudyong kasal. At itong ginamit ng Panginoon na larawan. Yung nga lang, mapapansin po natin, yung abay na dinescribe ng Panginoon, dalawang klase. Hindi sinabing yung mga abay magaganda at pangit. Diba? Wala namang kumuha ng pangit na abay. Diba? Yung mga tao na kinuha mo, ito yung mga tingin mo na mabuti. Pero sa Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, matatalino at hangal. Sa palagay niya, kung kukuning abay yung katabi niyo, ano kaya yan? Matalino o hangal? Diba? Pero yun po yung tanong Bakit ginamit ng Panginoon yung salita na hangal? Why wise and foolish? Doon po sa isa nabasa kong pagninilay, bakit hindi sinabing tanga? Ignorant. Kasi kung tanga, talagang mahina ulo Ignorant. Bobo. Walang alam. O sabihin mo, tamad. Pero ang ginamit po ng Panginoon, not dumb, not ignorant, or not even lazy. Ang sabi ng Panginoon, foolish. Hangal. Bakit? Kasi yung mga babae na to o yung abay na ito sa Ebanghelyo, hindi sila tamad, hindi sila walang alam, hindi sila mahinang pumick up. Yung hindi nila pagbabao ng langis ay dahil pinagpasyahan talaga nila yon. Walang pinag-iba po yan sa pupunta sa outing sa isang beach tapos walang baong panligo. Di ba? Minsan ganun Pupunta sa isang okasyon tapos walang baon na pambihis. Papasok sa classroom, walang baong papel at ballpen. Kaya ang tawag natin sa ganon, hangal. Diba? Kailangan pa ba i-memorize yan? Diba? Dapat alam mo na yan. Pero ba't hindi mo ginawa? Kasi di mo pinagpasyahan At pag naririnig po natin yan, parang alam na natin yung patutunguhan ng ibabahagi ko sa inyo. Alam naman natin na may katapusan ng panahon. Di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mamamatay din yan, di ba? Lahat tayo. Taon-taon. Pag buwan ng Nobyembre, dumadalaw tayo sa sementeryo, di ba? Ang realidad ng buhay, pag babasahin mo, dyaryo, pag mababalitaan mo yung mga kakilala mo, kaibigan mo, alam mo, dumadating yun. Kaya lang, ang tanong, naghahanda ba talaga tayo? O nananatili tayong hangal? Wala tayong ginagawa. Lumilipas ang araw na hindi natin pinaghahandaan na lubos ang pagdating ni Kristo. At ang pagdating ng Panginoon, alam naman po din natin, paulit-ulit binabahagi ko sa sermon, hindi sa wakas ng buhay natin, araw-araw. Kaya nga po, ilang bagay na magandang lagi nating alalahanin. Una, binigay sa atin ng Panginoon ang kakayanan na yan na maging ilaw ng pananampalataya. Nandun, katulad ng mga abay sa kasal, nandyan yung ating sariling mga ilawan. Ang tanong lang po doon nakasindi ba yun? Diba? Tingnan mo nga uling katabi mo, naliwanagan ka ba? Diba? Kung naliliwanagan ka, ibig sabihin, may liwanag na nanggagaling sa Kanya. Diba? Kung nakakausap mo siya, nakakasama mo siya, naliliwanagan ka. Yun ang ilaw ng pananampalataya. Yun yung pananahan ng Panginoon sa atin na pinadadama natin sa bawat isa, sa pakikitungo natin sa bawat isa. Hindi magdilim, hindi magliyab, magliwanag. At yun ang liwanag ng pananampalataya na baon natin. Pero para manatili pong nagdiringas
Yung ilaw na yon ng pananampalataya, mahalaga po yung langis. At yun ang hindi na ibaon ng mga hangal na dalaga. Nakalimutan nilang alagaan yung kanilang ilawan. Na para manatiling maging madingas, dapat nandun yung langis. At yung langis, sa buhay po natin, ano yung magpapanatiling madingas yung pananampalataya natin? Yun ang langis ng panalangin at pag-ibig. Kaya mahalaga po yung pagdarasal. Hindi lang nagsisimba tayo pagka-araw ng linggo, kundi sa araw-araw, nandun na nire-replenish natin yung langis at pinananatili nating maayos yung ilawan. Di ba? Maski ilawan, di naman po pwedeng sabihin mong, lalagyan ko na lang ng ganyan, tapos good for 5 days. Pwede yun. Kaya lang, hindi mo alam kung ano pwedeng mangyari. Baka mamaya mabasag, baka mamaya pumutok, baka mamaya mamatay. O baka mamaya sumobra yung laki ng mitsa, kailangan mong putulan. Kung ginagawa natin yan sa isang normal na ilawan, ganun din yung ginagawa natin sa ating buhay araw-araw. Kaya nga napakahalaga po na araw-araw nagdadasal tayo. Upang sa bawat araw na ating buhay, ano man yung dumarating sa ating buhay, ano man yung nangyayari sa ating buhay, ano mang pagpapasya yung dapat nating gawain, o ano man yung mga gawain natin na pagninilayan natin, ano ba yung dapat kong gawain? Ano ba yung dapat kong iayos? Ano nga ba yung dapat kong baguhin? At walang iba makasasagot po niyan kundi tayo. Pero hindi po mangyayari yun kung wala tayong ibibigay talaga na oras pagdating sa pananalangin. At yung langis na yon ng panalangin, dadalahin tayo sa pag-ibig. Kaya nga po, yan yung unang bagay o pangalawang bagay. Yung ilawan, manatiling madingas, yung pananampalataya natin, alagaan natin sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal araw-araw upang patuloy na magliwanag, patuloy na maliwanagan, patuloy na pare-pareho tayong makalakad patungo sa Panginoon. Maiwasan talaga natin ang masama at magawa natin ang mabuti. At sa huli, anong mangyari? Makita sa atin yung pag-ibig. Yung dulo ng Ebanghelyo, nakapagtataka po na nung nasara yung pintuan at dumadating yung mga babaeng o abay na nahangal, hindi sila pinapasok ng lalaking ikakasal. At hindi sila basta pinapasok. Ang sabi sa kanila, hindi ko kayo kakilala. Hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat di nyo alam ang araw o oras. Sa ibang pagkukwento ng tagpo po na ito, mapagsasaran din ng pinto yung mga napagsaran ng pinto. Sasabihin, hindi lang hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo ng mga nagsisigawa ng masama. Yun po yung kadugtong sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sa parehong paglalarawan. Ang tanong ko po doon, nung pinagninilayan ko po yun, ba't di nakilala ng lalaking ikakasal? Alam natin, yung lalaking ikakasal ay sumasagisag sa Panginoon. Kaya nga, nung nagninilay lalong higit, yun ang higit na tanong, ba't di nakilala ni Kristo? Kaya lang, pagkaraan po nun, natanong ko sarili ko, hindi kaya mali yung tanong ko. Ba't di makikilala ng Panginoong Jesucristo, Diyos siya? Ba't di niya malalaman? Ba't di niya makikilala yung mga hangal na abay? Meron ba sa inyong kumuha ng abay na hindi niyo kilala? Pag kumuha ka ng abay, kilala mo. At ito yung mga taong tinuturing mo na malapit sa'yo. Pero ano nangyari rito? Hindi nakilala ng lalaking ikakasal. Kasi saka po ko naisip, siguro mali yung tanong ko. Mali yung tanong na, ba't hindi nakilala ni Kristo?
Ang mas maganda po sigurong tanong ay, nakilala ba nung mga abay si Kristo? Kasi kung nanatiling madingas yung kanilang ilawan at nagliliwanag, sa langis na yon ng pananampalataya at pag-ibig, makikilala mo si Kristo. Kung maalala po natin, pag humarap tayo sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa mga susunod pang linggo natin, pumasok kayo sa kaharian ng aking Ama. Sapagkat ano? Sapagkat ako'y nagutom, inyong pinakain. Nauhaw, inyong pinainom. Walang kasuotan, pinaramtan. Walang matuluyan, pinatuloy. May sakit na sa piitan, dinalaw. At lahat ng mga bagay na yan na ginawa niyo sa pinakamaliliit na ito, ginagawa niyo sa akin. Sabi nga ng Panginoon, kahit sa basong tubig, bigay natin sa ating kapwa na nauuhaw alang-alang sa Kanya. Hindi niya pinalalampas na walang pagkilala o gantimpala. Dahil lahat ng yan na ginagawa natin ng may pagmamahal sa ating kapwa, dahil nakilala natin si Jesus sa kanila, ginagawa at nadarama yun ng Panginoon. At yun ang magandang tanong po sa buhay natin. Sa maraming biyaya na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang ating buhay, ang ating karunungan, ang ating kapangyarihan, ang ating kalakasan, ang ating kayamanan. Yan ang kadalasan na sukatan ng tao pagdating sa kanyang katayuan sa buhay. Pero sa mata ng Diyos, ang sukatan ay paano natin ginagamit ang mga ito alang-alang sa pag-ibig. Kung haharap tayo sa Panginoon sa bawat araw na nangyayari sa ating buhay, kahit yung simpleng mga tanong na yon, pagbigay ng pagkain, pagbigay ng inumin, pagbigay ng kasuotan, pagdamay, pagmamalasakit, walang iba makasasagot po doon kundi tayo. Tanungin natin ating sarili, nagbabahagi ba tayo? Nagmamalasakit ba tayo? Tumutulong ba tayo? Ginagamit ba natin yung kapangyarihan natin o karunungan natin sa kabutihan o sa kutusuhan o sa panglalamang sa kapwa o sa panggigipit o sa pagnanakaw o sa masama? Alalahanin natin ang lahat ng yan, nalalaman yan ng Diyos. Tingnan natin ating sarili. Kung haharap tayo sa Panginoon, makilala kaya tayo ng Panginoon? Kung tatawagin na tayo ng Panginoon, patutuloyin kaya niya tayo sa tahanan ng Kanyang Ama? Walang iba makasasagot sa tanong po na yan kundi tayo. At tayo magiging mas masahol pa sa mga hangal na binanggit sa Ebanghelyo kung sasayangin natin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Sulit natin ang ating buhay araw-araw. Tiyakin natin na baon-baon lagi natin ang pananampalataya na yan sa ating buhay. At maningning na sumisinag yan na nag-aakay sa pamamagitan ng mabuting paghalimbawa. Tiyakin natin na sa pakikitungan natin sa ating kapwa, dahil sa ating pagpapakain, pag-iinom, pagpapainom, pagbibigay ng kasuotan, pagmamalasakit, pagkakawangga, nagbibigay tayo ng pag-asa. Nagpapalakas tayo ng loob, nagbibigay tayo ng inspirasyon sa ating kapwa. At lalong higit, nadarama sa pakikitungo natin sa bawat isa ang pag-ibig ng Diyos sa ating malasakit, sa pagiging tunay na presensya, larawan ng habag at pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Sa pagnanalangin natin, tanungin natin sarili, ano nga bang kailangan kong gawin para yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na yan ay tunay na mabanaagan sa aking buhay. At sabihin ng Panginoon balang araw, hindi lang matalino, kundi tapat,
at mapagmahal na alipin, pinapapasok tayo sa kaharian ng Diyos.